posibleng mangyari yung ganyang scenario na kapag may mga binito sa ilan sa mga items ng ating Pangulo sa proposed budget, maaaring umatras yung ilan sa kanyang mga kalyado sa House of Representatives. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pag-veto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Inaasahan niya ng ating mga mambabatas, lalo pat kalagayan sa kanila ay sasalam sa parating na midterm elections. So, iniisip nila na makatulong ito sa kanila, sa kanilang campaign, sa kampanya, sa eleksyon, upang tumaas yung kanilang chances na manalo. Naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. So maraming binabalaan sa yung Pangulo actually sa budget ng Pangulo. Una, yung consideration niya na kinakailangan talunin nila yung mga kandidato ng Duterte family sa parating na eleksyon. Pangalawa, yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Pangatlo, yung public backlash no sinasabi na parang napaka-greedy nila at masyadong self-serving itong minumungkahi na national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Maingat niya na pinag-aralan ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin niya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Sa Lunes ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 GAB pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila. So ibig sabihin, inatasan talaga siya ng kanyang kapatid na bangag. So it's not true na wala siyang access sa kanyang kapatid. Kasi remember, may dramatization 101 si Mangga nga, Amy Marcos, na nanawagan siya sa kanyang kapatid na sana dinggin siya, nagpa-interview sa media, na yung regarding sa national budget, na dapat daw i-double check ng kapatid nyo o aralin. Kaya nga di ba galit na galit din ako noon, bakit ka mananawagan? Kapatid mo yun tas behind the scene, inaatasan ka pala ng kapatid mo to fix whatever na pwede nyong ayusin sa BARM. Dahil sukang-suka na yung mga taga-BARM kay Lagdameo dahil sa pakikialam niya at sa, sa issue ng corruption or interest niya, vested interest niya, di ba, sister? True. And ako, syempre ate rin naman siya ni BBM, di ba? So, di ba, may maganda silang relasyon para pakinggan siyang tumakbong presidente, nilakad niya pa kay VP Sara si BBM para maging tandem sila as VP and President. Dapat, kung kaya niyang gawin yon before, kaya niya din gawin ngayon. Di ba? Kasi imposible na, ako naniniwala naman ako may hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid. Pero, after all, dapat siya maging most responsible among everything kasi she was the one who initiate the partnership or like the tandem or unity team na whatever tinatawag nila. And ako, another thing also, para matapos na rin itong mga issue sa vangag-vangag, dapat siya din nagko-call na ang tawag niya, ibunsong kapatid sa Ilocano, I forgot. Ading. Ading. Magpa-hair follicle test na tayo buong pamilya natin. Para matigil na to. Di ba? Ako, kung ganon gagawin ko. Tigilan na wag nilang pagtatawanan or anything. Kasi, the more na iniiwasan nila, the more na halata. Di ba? Kaya nagkakagulo yung mga tao. So, to put an end on this, dapat, sila, okay, this is what we're going to do. Pero ayoko dito sis gawin nila hair follicle. Punta sa Singapore. No, di ba? Kasi kung nababayaran
doctors di Yes. ba? Kaya nga nilang Oo. tutukan yun or bayaran and everything. You're right. So, kasi sa Singapore, bawal na bawal yan eh. So, let's all go to Singapore. Yun. Doon tayo Yes, kasi magpa-hair follicle test. alam ko sa Singapore, maraming mga nahaharang dyan ng mga big Gurgur, time din. sis! Gurgur ang mga drug dealers and gurgur. everything. Oo. Oo. Dapat pala si Bangag, no? Pag tungtong pa lang sa Singapore, gurgur na. The moment i-drug test siya sa Singapore, baka mamaya meron siyang diplomatic immunity na hindi naman pwede i-check ngayon kanilang mga bagay. But for sure, marami yan mga pulburong baon-baon. But ganun pa man, sister, since it's Christmas, gusto ko magpaka-light-light. Tika muna, bago tayo mag-light-light, may nag-text sa akin na namataan ang plate number 1 sa Baguio City, malapit sa The Mansion. Okay. Andoon daw, according to my source, si Bangag at ang kanyang Buena di Pulboron na pamilya. Possible. So, sabi naman, wala naman problema kung magpumunta sila sa Baguio, no? Karapatan naman yan. Kaso lang, itinatago na naman sa taong bayan, baka may session doon. Yes, according to my source. Baka may pulboronic activity na naman. Oo. Well, malamig. Pag malamig, sarap uminom ng wine. 'Di ba? Para hindi maduling sa kalasingan. Kailangan, 'di ba? Masarap tumira, 'di ba? Exactly. Party. Yeah. Oo, Kaya nga, ayaw tumaba. Pero sis, alam mo, may talagang nagbubunga na yung laban natin at ng ating mga palangga. Kasi tignan mo, January, confirmed, the INC at iba pang mga groups, ay mag-voice out sila. Pero initially, ang support niyan, ang support ng INC para maipanawagan na itigil na yung pag-personal attack kay Inday Sara through that walang kwentang impeachment at tumulong na sila sa tunay na issue ng lipunan, which is nga yung smuggling, kidnapping, high crimes, pagnanakaw, you know that already. So yun yung panawagan na yan. At nakakatuwa dahil sister, nung nagkakilala tayo July tayo nagkakilala nung pumutok na itong Pulboron video na to So yun nga, since 2022, ang dami talaga natin mga kababayan na nagsisiwalat, not only me, mga whistleblowers, puting ahas, dito sa bangag na government na ito. And sabi ko nga sis, paulit-ulit, yung mga na-expose ko, na mga expose ng iba pa, ito ay hindi lang gawa-gawa. Kasi nagbunga na ngayon. Even the INC, nakikita nila at ibang mga religious group. At yung mga kababayan natin, OFW, lalo na yan, na talagang something wrong with the bangags, right? Yeah, may nag-message si Jessica Layos TV. Sana ano raw ang email ko. Ay nako, baka love letter yan. Oo, bibigay ko sa'yo, walang problema. Oo. Jessica Layos TV, Ma'am Cathy Binag, anong email mo? Ang aking email is luckycathybinag@gmail.com, Jessica. Oh my God, ang dali-dali naman tandaan. Lucky Cathy Binag, parang lucky number, no? Oo, correct. Public email ko naman yan. So, okay lang. Okay. Hindi ka naman mananalo yan, loan better, Loan bettors. Sa PCSO. Sis, alam mo, panalunin sana naman tayo nang may pakinabang naman. Tapos idodonate natin sa taong bayan. Kaso hindi tayo tumataya ng loto. Yun yung problema. Sis, actually, meron tayong options. Ako, meron akong choice nung nasa kanila pa ako. Pwede ako manalo, hindi lang 1 milyon. Baka bilyon kung pumayag ako sa kanilang mga pagnanakaw. Hindi ko na kailangan manalo. Kaya pwede ako maging bagman ni Lisa Tanas. But we chose not to be part of the kawatans, right? Di bale, panalo naman ang ating alindog sa puso ng bayan. Di ba? True. And again, I'm going back there yung sa INC na rally sa January 30 na matutuloy na. Kasi apparently kasi at first may nag-post noon, 'di ba? In advance yung post before i-announce ng INC, which is today, alam ko sa kanilang pagsamba, in-announce na nila 'yon. Kasi ang ayaw lang natin kasi na mapangunahan or either like we don't have the right to do it also, right? Even though meron tayong alam, hindi natin dapat pinapangunahan kung ano man yung mga organization na sa kanilang mga dapat gawin. Second to that, meron kasing nag-post na ang sabi niya, Rally for Injustice, ginastify niya yon. Actually, nag-comment pa siya sa section nung sabi ko,
hindi po about injustice. It's a peace and peace rally, prayer and peace rally, which is totoo naman. Kasi ang panawagan naman talaga ng INC is talagang tigilan nyo na yan. Dapat tayo nagkakaisa tayo, tigilan nyo ng tirahin si Sara, VP Sara. Dapat ang inaatupag ng Quadcom or ng Kongreso ay magpatupad ng batas at hindi mangbuli. 'Di ba? Kasi yun naman talaga yung pinangako nilang tungkulin sa bayan. Yun yung mandate nila, oo. Exactly. Correct. So yun lang, sabi ko nga, wala namang problema, matutuloy yung 13, pero wag nyo lang babahiran ng, alam mo yun, dadagdagan nyo ng wording na hindi naman yun talaga yung sinasabi ng INC, 'di ba? Wag na tayong gumatong, 'di ba, na kung ano man, hayaan natin sila, pagdating ng 13, if you want to support, let's support them, let's pray with them, 'di ba? Tapos from there, let's see what will happen, 'di ba? Ganun lang naman yun. Magpasalamat na lang tayo na may mga nananawagan na ganyan, na isang malaking grupo, 'di ba? Oo, at saka dapat talaga sumuporta na kasi yung nakausap ko ng puting ahas na talagang may magaganap. Ito hiwalay dito sa INC na may magaganap talaga na pagtitipon. Sabi ko nga pagtitipon at nananawagan sila na pag may mga pagtitipon na ganito, may peaceful rally, movement or whatsoever, 'di ba? Dapat yung mga Pilipino ay makialam kasi hindi na nga ito usapin ng just only to what do you call it, to stop the Quadcom, the Bangag administration para hindi i-impeach si Sara. Ito rin ay panawagan nila dahil nakikita nila sis, yun talagang paglulustay, pagnanakaw, high crime, smuggling, kidnapping, na ang involved ay walang iba kundi yung kanilang presidente. 'Di ba? Yung presidente niyo diyan. So, yun yung panawagan. Kaya nga tama ka doon. So, wag natin i-rephrase, dagdagan yung panawagan ng INC, but your group, let's say iba-ibang grupo, pwede naman kayo magsigaw ng panawagan ninyo. Tama na, kung ano man yun, whatever, 'di ba? Kaya sa lahat, go ahead, whether EDSA, whether Luneta, whether Medjola, wherever, you can just go. Kasi wala namang monopoly yung yung pagsuporta o pagiging bayani o pagiging matapang. Wala yan. Lahat tayo kasali dyan. Lahat tama naman. At saka yun nga sana ako ngayong Pasko nga, sis. Merry Christmas, everybody! Happy holidays! Diba? Happy holidays, my darling! Yes, ang wish ko lang, sis, yung parang, hindi na parang, yung talagang na tayo, na may mga paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo, paniniwala, at karakter, is, wag na din nating ipilit yung mga opinion natin sa ibang tao. 'Di ba? Ang importante, ang iisa lang yung ating laban. Huwag na tayong mang-insulto, huwag na tayong mang-bully, huwag na nating ibaba ang integridad or karakter ng isang individual. Kung ayaw nyo sa tao, huwag na. Alam mo yung parang, parang ako na parang, huwag nyo na lang pansinin, ignore, okay? Parang if you want to, ilantad yung katotohanan. Lantad, wala namang masama. Then from there, tapos na. 'Di ba? So, kasi, you don't need to prove anything to anybody if you're not doing anything wrong. And kitang-kita naman ng tao kung ano yung magiging katotohanan. And dun din sa mga bully na makukulit, na ayaw rin magpaawat. Parang listen. Kasi, wala namang mapupuntahan kung palagi tayong may bangayan. Isa lang bangayan na, kabangayan at kalaban. Yung mga... Isa lang ang kabangayan, kabangagan. natin. Papahamak sa ating bayan. My God, nakikita mo ba sis? Diba? Kitang-kita naman ng ating ekonomiya ay bumabagsak. Ang stocks natin bumabagsak. Ngayon, we are overflowing with yung mga properties like development, yung rentals now ay babagsak this coming year. Sobrang tumataas. Sobrang babagsak sis kasi sobrang daming space na available. So, kawawa ang real estate din natin. We're having problem with that. And another thing is like, kitang-kita mo na nagbenta tayo ng ginto pero saan napunta? Tapos, ayuda tayo ng ayuda. Yung pala ang dami nating problema. Yung utang natin, yung di ba, pinag-usapan natin, yung sa PhilHealth na sinasabi, may isang nag-comment dyan na nagmamagaling na may extra funding naman ang PhilHealth. Yung nakakalungkot na sa Senate, yung mga senator na iba dyan hindi talaga pinag-aaralan yung kanilang pinipirmahan.
hindi nagre-research, may researcher naman sila. Oo nga, hindi naman lang nila tiningnan yung utang ng PhilHealth na kulang pa yung pondong meron sila na extra. Kasi parang 1 trillion ang utang ng PhilHealth and yung pondo lang, I think 600 ba? 400? I forgot na. So, just imagine kulang yon, 'di ba? Well, we all know na talagang yung national budget kontrolado talaga ni Tambaloslos, which is yun nga kaya sila nag-aaway-away. Not only PhilHealth, iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kaya sila talaga nag-aaway-away ngayon ni Lisa. Sabi ko nga kanina, I don't know kung narinig mo sa unang vlog ko, na hindi invited si Tambaloslos sa itong Noche Buena. Tapos, yun nga, even yung mga pumunta daw doon, actually nag-message sa akin yung ating puting ahas na nandoon. Ang pinamigay daw ng mga pamasko doon sa mga kamag-anak nila na ginagamit lang for political stunt na kunwari, sama-sama sila, buo pa rin yung family, is 10,000 pesos na naka-envelope ba, pero hindi daw lahat nabigyan. So doon pa lang may favoritism na naman. Kasi, yun naikwento sa atin, dahil nga naapektuhan yung, we're talking about trillions of budgets ng Pilipinas. So kaya sila nag-aaway, si Lisa Tanas at si Tambaloslos. Tandaan natin na alam mo yan, na si Bongbong Bangag, wala naman talagang kamay na bakal yan or decision making. Yes. Wala siyang decision making kasi si Lisa lahat ang nagpapatakbo. So ang nangyari daw, away-away sila dahil nga sa Kaban ng Bayan, tapos doon sa party nila kagabi, Noche Buena, ay hindi lahat nabigyan na kamag-anak. Kasi si Imelda yung nagbigay ng pera. So supposedly equal dahil normal lang naman yung magbigay ng pera. Actually, kahit hindi magnakaw sila Bangag, kahit hindi sila magnakaw, even yung mga pera na ngayon sa kasalukuyan, yung mga nanakaw na nila noong nakaraan, they can afford to give 10,000 pesos each sa kanilang mga kamag-anak at maliit lang yan. Kaso lang, likas na, ang sabi sa atin ng puting ahas, likas na greedy si Marcos Jr. at si Lisa, hindi rin lahat nabigyan ng pamasko dun sa Malacanang. So I feel sorry dun sa mga kamag-anak na hindi naman ganun ka, siguro kasi, siguro naman kasi sis, ang spirit ng Christmas, even you have money, once na nabigyan ka ng regalo, kahit 1,000 yan, 2,000, iba yung feeling Kasi Christmas, right? So, ang nangyari daw doon, sa Noche Buena, hindi patas. Hindi lahat nabigyan kasi wala na daw, kulang na raw ng pera. 'Di ba? Hindi nabigyan ng exact, kumbaga, hindi siguro na bilang or whatever. So doon mo makikita na maaari yung nabigyan ng tig 10,000 na pamasko, mga bata lang siguro na mga kamag-anak, then yung iba, initsapwera na lang. So yun, anong punto na gusto kong itumbok dito, sister? Na even within the family, talagang merong favoritism na kung sino lang yung kasabwat ni Lisa siguro na itong pamilya 1, family A, B, C, D, F, G, ito mukhang nakakasabwat ko to sa mga eksena ng smuggling, kidnapping, and whatever. Ito, dapat yan bigyan ng sobre. So talagang hindi pantay-pantay. Ito'y nagsasalamin na ganun din yung pagtrato sa mga Pilipino na hindi pantay-pantay. Right? Correct. Kasi, tama. Yun lang yung ko doon, sis. Yes, go ahead, sis. Bale, you can see that naman, very selective. Decision making very selective. Kapag hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan, they don't like it. Mabubuli, like what happened to Colonel Heraldo. Grejaldo and the other general, exactly. The PIDEA director. Diba, imagine, they are alam mo yon, matitinuyan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos, ang nag-contempt, saan ka makakakita? Dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, yan si Pandak Guano. Pandak. Meron siya Anthony Bonaparte na diba, na hindi ko nilalahat-lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Napaka-walang hiyang tao. Yun. Sana ako nga, this Christmas yung prayer ko is, hindi sana naway mabuhay ang puso ng ating mga men in uniform or mga kasundaluhan at kapulisan, ipagtanggol nila yung kapwa nila. Kasi,
'Di ba? Okay, go sis. No, Yun. Kasi sis, alam mo yung etong mga military natin, tsaka itong mga kapulisan natin, pinoprotektahan yan siya eh. 'Di ba? Kasi politicians sila, may mga security sila. How will you protect such people? Parang ganyang klaseng tao, yung pagkatao niyan. Na yung ultimo, yung hindi nyo napansin, yung nandun sila sa Quadcom, diyan habang inaano nila yung mga kapulisan, iniinsulto nila. Sino yung mga nang iinsulto, sis? NPA, ex-Alex Buntiao. Then, sino yung mga testigo? Addict, drug dealer. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Na, why did you, binigyan nyo ng platform, yung mga anti-government, dun sa mga taong nagpoprotekta sa atin. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Di ba parang it's so disgraceful. Nakakababa ng moral at saka integridad, saka na-demoralize talaga ang mga kasundaluhan at saka kapulisan sa pinagagagawa nila. Ngayon, right now, what's happening now, sila may kasalanan. So wag nila sisihin na, kasi binibira kami left and right. No, you're doing it. You're doing it to yourself. You're so confident. Kayo lahat dyan, sobra kayong confident to do your thing. Yung pagpamimigay nyo ng ayuda, yung akap nyo and everything, then you're pinagtatanggol nyo yung mga mali. So kayo naglagay sa kung saan kayo now. 'Di ba, sis? Yeah. I think I just wanna say something about it. Siguro arrogante sila dahil sis, nagre-reflect nga yung failed leadership ni Bangag. Kasi malakas ang loob nila kasi we all know na they are cohorts of Liza Tanas, of Lisa Marcos, and Martin Romualdez, the Tambaluslos. So kaya, parang yan sis parang mga preso sa bilangguan. Kapag ikaw ay bata-bata ng warden, malakas ang loob mo masiga-sigaan. Malakas ang loob mo manaksak, manggurgur o kung ano pa man, magbenta ng pulburon sa loob ng kulungan, which is nangyayari yan. So it's the same thing. Na kumbaga si Marcos Jr. at si Liza Tanas ay warden ng kulungan. Na inaatasan nila, yung mga yan, sige, gumurgor kayo, mangbuli kayo, kami bahala sagot. Hindi naman yan kikilos yung mga ganyan sa Congress kung hindi yan protektado ng Bangag administration. Kaya ngayong panawagan natin talaga, wakasan na natin ang mga butang Genemes. Kaya makiisa kayo sa peaceful movement natin at ang panawagan ni pangalan nito ni Pangulong Duterte na kung pwede lang civil disobedience. Na wag na kayo muna magbayad, isuspend mo muna. O taxes, not only that, kung pwede natin isuspend ang dapat like yung mga jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, 1 day, 2 days yan. Ligwak na yan si Bangag. Ibig sabihin, yun yung kilos protesta ng pangkalahatang taong bayan na kung hindi ka mag-isuspend mo muna for a while, yung taxes, transportation, like yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kasi nga suka na kayo dahil lang namumuno sa inyo, addict ka, no? At saka magnanakaw. Ako talaga sis yung ginawa nila sa PhilHealth. Ako talaga, ayokong kung ako tatanungin mo, ayokong magbayad ng mga Pilipino sa PhilHealth. Kasi, una, mahihirapan sila. Kasi, what's the point of you giving and mandatory yan sis? Mandatory dinididak yan sa kanila. Dapat mag-file tayo ng petition as a Filipino people, tayo lahat, na we don't want you to do it. Kasi you're ninanakaw nyo yung pera. Kinukuha nyo yung pera na dapat sa mahihirap. Paano na ngayon sis, na sila itself, in-announce sila na walang budget, di sila nagbigay ng budget sa PhilHealth na alam din ng mga local or government hospitals and even like private hospital na hirap maningil sa PhilHealth. So, paano na ngayon yung mahihirap kapag kinailangan nila ng tulong na ginagamit nila ang PhilHealth? Di lalo silang mahihirapan. So, eto nga dito pumapasok sis yung sistema ng utak ng isang mayaman na walang pakialam at hindi nakaranas ng paghihirap. They will never understand the feeling of not having because they never experienced na mawalan. Hindi sila naghirap, hindi sila nagutom, hindi sila nagbeg, hindi sila nakiusap, hindi sila umiiyak, hindi sila hindi nakakatulog na wala silang pera. Hindi sila nagutom. True. Kasi nga, in the first place, unconstitutional yung regarding sa pag-zero budget sa PhilHealth. At tama ka talaga dahil, once sa bangag, always sa bangag. Once sa kawatan, always sa kawatan. Tama ka, hindi na-experience siya ni Bangag yung mawalan ng pera. Even though,
may nakarating sa atin nung time na nasa Boston sila, nasa US sila, was it in Boston? Na kasama yung ex mo, I don't know kung sino yung nag-chika bumbum sa akin, nagnakaw nangupit si Bangag sa ex mo. But, dahil walang pang pulburon. But anyway, tama ka talaga. Going back dun sa real issue na wala silang pakialam sa taong bayan. Kasi hindi nila naramdaman kung paano maging wala. At yun nga, issue dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga dapat talaga, magsalita na yung taong bayan dahil hindi lang ito Pulahan, Dilawan, or DDS ang affected. Bawat Pilipino. And then sis, meron din akong balita na dyan sa Congress, maraming gagamitin collateral damage. Collateral damage meaning is like, sila yung ipapahamak para i-save yung mga ibang tao. Okay? So ako, ang call ko dyan sa Congress, be wise. Kung si VP Sara Duterte nga is tumulong sa kanila para manalo si BBM na maging presidente. At kaya rin naging Speaker of the House, si Martin Romualdez, dahil nanalo ang pinsan niya. And dahil din yun sa mga Duterte. Kung yung mismo mga Duterte, mga taong tumulong sa kanila, is wala silang pakialam at ngayon kinocrucify nila at sinisira nila ang buhay. Kahit kababaeng tao ni VP Sara Duterte, iniinsulto ang pagkababae, pinagtatawanan, pinagkakaisa ng mga kalalakihan. Yan ako nanggigigil. Nakakahiya kayo. Kasi nag-iisang babae, pinagkakaisahan nyo. Doon pa lang makikita mo yung what type of character meron yung pagkataon tong mga kalalakihan na to. Kaya sa darating na eleksyon, lahat yan, wag niyong iboboto. Kasi yung mga yan, kontrolado, puppet yan. Alam mo yung controlled puppet? Ganon. Huwag kayong boboto ng ganon. Dapat may paninindigan yung inyong mga iboboto ngayong eleksyon. Sis, kasi nga, itong mga nambabastos kay Day Sara, gumagawa ng kwento, same personality, same group, or same community nang nambastos din sa'yo. Sa atin. Exactly. Sa atin. And mapapansin mo naman yan sa mga yan, sis. Hindi naman sila yung haharap mismo. Gumagamit sila ng mga galamay ng mga tao because they cannot. Duwag yung mga yan. Hindi yan haharap sa'yo. Takot yan. Siyempre mayaman, sis. Takot sumuntok and all. May bodyguard kaya tatapang. Pero hamunin mo ng suntukan, hindi nila yan kaya. Hindi talaga. And sadly, yung mga anak nila, nasa like si Martin, ang anak niya kasi nasa what do you call this? Nasa abroad. I remember, nag-uusap-usap kami one time. Parang sinasabi niya na the reason why, sabi, lahat sila, karamihan sa mga politician, the reason why, yung mga anak nila, lalo yung mga korap pinag-aaral nila sa abroad para hindi mabully dito sa Philippines. Alam mo yun? So, hindi alam ng mga anak nila yung mga pinagagawan. Paano kung may magsabi sa anak nila? Paano kung dun sa abroad, biglang lumabas to lahat, di ba? Kawawa pa rin. The future of their children, yan yung kawawa. Kasi sila, lahat ng nangyayari ngayon, lahat temporary lang. Walang permanente sa mundo. Lahat temporary lang. Lalo na dun sa mga gumagawa ng kasamaan. Hindi mabubuli na, uy, anak ka ni Romualdez, magnanakaw kang chutang ginina ka. Yes. Oo, right? diba? So, ganon nga yun. O anak ka ni Marcos, kaya di ba nag-aaral sila sa labas para, limited yung mga nakakakilala sa kanila. But now, with the social media, so I don't think so. Well, ang kagandahan nito, kahit pa paano may social media na, at mai-inform din kung saan silang school, for sure. At hindi sila makakatakas. Diba? Sa Pilipino. Sabi ni Angry Lens, never again. Kaya may nagsabi kanina about sa EDSA rally. Well, tuloy-tuloy pa rin po yung EDSA rally. Hi, Melvin. Lakinda ng Mario. Tuloy-tuloy pa rin ang EDSA rally. Ang sinasabi niya kanina, kaya daw walang pumupunta kasi walang personality na like sikat or whatsoever. Yun yung, ang sa akin naman dito, nagkaroon na tayo ng traction in the past. Dumami na yung mga tao, 'di ba? Tapos hindi pa lang lumalabas yung mga dapat lumabas. Alam niyo, yun nga ang pangit sa atin ng mga Pilipino, no? Isama ko, hindi ko isama. Huwag natin isama yung sarili natin. Kasi ikaw pumunta ka sa EDSA, Sisip. Correct. Bakit kailangan nyo pa mag-intay ng mga personalidad na mga malalaki? Although may mga personalidad naman ng mga pumunta, kung talagang kayo ay, ayaw nyo sa ginagawa, katulad niyan sa PhilHealth, sa 5,500 flood control, sa high crimes na nangyayari ngayon, 15 years old na bata, ginahasa ng 13 ng kabataan din.
So, hindi ito magti-trigger yung mga ganong klaseng mga crime kung hindi dahil sa pagtitira ng pulburon. Lahat ito may kaugnayan kung paano pinapatakbo ang Pilipinas ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Well, more on yung kanyang asawa, si Lisa Tanas talaga nagpapatakbo ng Pilipinas. So, yun. So, ang ibig ko sabihin, kung sukang-suka na kayo sa gobyerno, you just go. Diba? Gusto nyo supportahan yung EDSA, supportahan yung Luneta. Yun naman yung panawagan sa atin, itong mga bruskong mga palangga. But again, good point din yun na dapat, the more na mas maganda kung may lalabas talaga ng mga malalaking personalidad. But who knows? January is gonna be the end of, the end of the bangags. Correct, diba? correct. Oo, hindi, excited ako kasi alam ko talaga maraming lalabas. Yeah. Maraming lalabas na personality, maraming lalabas na tao, maraming ang tawag dito, magsasalita, hindi lang ako, and all. So, yung mga dyan na, kung may ilalabas ba kayo, ilabas nyo na. Hintayin nyo po. Mas maganda yung naghihintay kayo para isang kabugan. Correct. Diba? Isang kabugan lang. Ayan. Oo, kasi alam naman, pa-pitsu-pitsu ba? Pichi-pichi sis. Yung kapag maglalabas ka. Puchu-puchu. Puchu-puchu. Pwede rin pichi-pichi. Favorite ko yun. Diba? Baka naman, pichi-pichi. Yan, kinain Baka naman. namin. So, at saka kami, alam mo, sa sobrang tagal ko, for 10 years ako together with them, for 10 years binubuli ako, ina-undermine ako, iniinsulto yung pagkakatao ko. Ako sobrang na akong immune sis eh. Alam mo yun, hindi na ako mapipikon. Nagre-react ako in a way, once in a while, nagagalit ka, pero manhid na ako. Kaya hindi ako mapikon-pikon ng tao. Kaya kapag kunwari, di ba, may mag-a-attack sa akin, sasagutin ko, diretso, problema mo, di ba? Ganon. I know. Kasi, dead ma. Let's talk about that, how you react. Sige, let's talk about ourselves. Dahil pasto ngayon, let's talk about ourselves muna naman. Sige. Ito muna, bago tayo pumunta doon, bigla ko lang pumasok sa isip ko ngayon, may pagkakataon ba na nag-celebrate ka ng Christmas, New Year with the Bangags, maliban sa ex mo? Oh, yes, sis kasi like, nag-get together, nakikita-kita. May ganun kami. So, kaso nung after a while, kasi nga, yung napapansin ko nga na, kasi hiningi ko naman sa kanya, in fairness naman with my ex, nung sinabi ko sa kanya, hindi ko kaya yung lifestyle na ganyan, puyat and all, and I'm not doing what they're doing, di ba? So, sabi ko sa kanya na, I think, it's better for us to be friends, kasi hindi yan yung lifestyle ko. In fairness sa kanya, alam mo, nagbago siya, in a way, when we were together. Pero may pasundot-sundot pa rin, sis. Alam mo yun, syempre natatawag and all, meron talaga. Meron. Teka, dahil Pasko ngayon, napatawad mo ba si ex? Napatawad? Sis, oo naman, napatawad ko siya. May galit ka pa ba? Wala akong galit, sis. Kasi, alam mo, alam naman namin sa puso namin kung ano yung totoo eh. Yun yung sa akin. Parang alam namin sa puso namin kung ang pinagsamahan namin, kung anong nagawa namin sa isa't isang kabutihan, kung paano kami nagtagal. Hindi kami magtatanggal sis ng 10. Hindi siya sa akin tatagal ng 10 years kung siraulo naman ako. 'Di ba? Matalino naman siya. Hindi siya tumanda ng ganyan, 'di ba? Alam mo yun. Teka muna. Sinasabi kasi ni Inday Sara sa mga itong recent Christmas holiday message niya na ang tao daw pag nagpapatawad, iba-iba naman. Merong nagpapatawad agad, merong hindi nagpapatawad, namatay na lang, hindi nagpatawad. Alam naman ng taong bayan dito, mga nakikinig sa atin, na hinaras ka at muntik kang pansamantalahan ni Anton Lagdameo. You know that already? Yes. Siya ba ay pinatawad mo na? Hindi. Good. Hindi. Kasi yung ex ko, in a way, kasi kilala ko siya, alam ko for a fact na kaya niya ginawa yung sa akin kasi maraming sumulsol. Kasi pag kaming dalawa lang, we can talk. Sulsol. Sulsol. Like yung saltang sulsol. Ikaw, diba? Okay, go ahead. Tuloy mo mga lang. sulsultan sa paligid na Sulsul. ngayon, eto ang announcement ko, everybody, at saka dun sa mga BBM. Ang may kasalanan kung bakit ako lumabas is because yung mestisong hilaw sa San Francisco na brother-in-law ni Inigo Sobel na nakialam sa aming relasyon, sa bahay namin, sa everything na binastos ako. Okay? Siya ho talaga. Kasi from the beginning till the end, I'm really trying to lahat to na maghiwalay kami ng tama, ng maayos. Pero hindi, until now, ultimo yung isang kotse ko dito na BM, na transfer sa pangalan niya nang wala ako sa Pilipinas.
So, I'm filing a case na carnapping nun. So may case ka ngayon. Marami Grabe, yan. Meron. So, dahil sa sulsol. Dahil sa sulsol na, kaya kung may sisisihin sila Liza, sila Tamba, even sis yung kapartner ni Tambaluslos na car dealer na Chinese na common, na friend din, supposedly friend ko. O, di ba? Friend ko din. Is, dinoktor yung aking pirma at na-transfer, finorge ang aking pirma at na-transfer yung 2 kotse na sa akin nakapangalan at binenta nila. Yun yung Abarth. Kung sino man may Abarth dyan na sa akin nakapangalan, hindi ko binenta yan sa inyo. Yan po ay forge. So, pag yan po hinabol ko, yan po ay carnap. Kasi wala po ako ng mga nangyaring yan. Nagkataon na may copy sila ng passport ko. So, ginamit po nila yon. Magkano yung sis ng value ng car na yon? If I'm not, yung isa kasi Ferrari Abarth eh. If I'm not, yung isa mga 3, yung isa, if I'm not, mga 1 point something, yung isa, hindi ko na alam kasi Alpina yon. So, talaga naman. It's not about the value, sis eh. No, yeah, yung ano lang, that's it's true. About, di ba, it's about the character, it's about the crime. Exactly. It's about the crime na ginawa nila. Na, criminal minds. Talagang ganyan sila. Na, ako rin, kaya ako sabi na, ba't mo pinagtatanggol si VP Sara? Kasi I can see what's happening to her na nangyari sa akin. Na kahit na gaano mo kamahal pala tong grupo na to, na pinakitaan mo ng maganda, wala kang ginawang masama, kaya kanilang saktan, wala silang pakialam. Yun yung nakakadiri. Di kasi yun yung nakakadiri. Exactly, sis. At saka pera-pera. It's all about money. Money. So, wala silang karapatang umupo dyan kasi hindi ka pwede magkaroon ng leader na mukhang pera at umaabuso sa posisyon mo para ikaw ay mang-abuso ng kapwa mo at mang-bully ka. They don't deserve to be seated in the government. Yeah. Speaking of sulsol, kasi sabi ko kanina, light lang tayo. Ito na naman tayong dalawa. Oh my God. Sabi ko, light lang kasi it's Christmas. Pero syempre, pag-usapan pa rin diba? Ang ganda pa ng color ko, di ba? Happy kasi I know, I like your color. Ako naman kumikinang, di ba? Parang mamahaling silver. Parang may silver fingering. Anyway, ikaw ba bilang isang tao, kaibigan, madali ka bang masulsulan? Ako sis, mahirap. Sobrang hirap. Bakit? Kasi sis, okay mo na. Sige, go. Define yours. Paano ba maging isang kaibigan ang Cathy Binag? Right now, I'm very loyal. And ayaw ko kasi na may gulo or nag-aaway sa magkakaibigan ko. I will try everything na maging ehemplo or maging way para maag-ayos yung mga tao. I don't like separation. Alam mo yon. So, kung possible, ako yon na, kaya nga sinasabi ko sa'yo, kahit naghiwalay kami ng ex ko, I tried naman everything. I reached out to certain individuals na tigilan niya na ako, let's separate properly, ganyan. Pero wala eh. Imbes na tulungan ako or tulungan kami, sinunsulan. Kaya lumaki. Kaya umabot ako dito sa ngayon na sitwasyon na to. So, ako, I'm a friend. I'm a loyal friend. Kahit mali ka, sis. Kahit mali ka, nasa labas tayo, nakipag-away ka. Ang ganun ako, even bata ako, makipag-away kasi sasaksakin na tayo, papatayin na ako. Pagtatanggol pa rin kita.